Ayun, magandang araw mga ka-fishing at ngayon ay ipapakita ko na naman sa inyo ang aming pangingitang ng ating kasamang si Paring Otep. Ayun, yan ang una naming huli. So ang aming pamain dyan ay banak pa rin. So yung mallet, yung maliliit. So maraming salamat nga po pala muna sa ating mga masugid na taga-subaybay ng ating mga videos. At sana po ay hindi kayo magsawa sa panunood sa ating mga bagong uploads. Para naman po sa mga bago pa lamang na napadpad sa ating channel ay paki-like, subscribe, share, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga panibagong videos. At ito po ay medyo matagal na rin ang video na to, hindi lang natin ma-upload. Sobrang na-busy tayo at ngayon po ay nag-ayos tayo ng ating bangka at na ano na natin, makakapag-adventure na ulit tayo sa saltwater. Medyo pinataas-taasan natin kasi parang alanganin sa maalon. So sana ay samahan nyo ako sa ating mga susunod na mga adventures mga ka-fishing at baka ngayong buwan ng Marso, next week ay susubok na tayo. Season na po ngayon ng blue marlin at mga tuna dito sa area ng western at eastern Samar. So try natin, baka makadali tayo. So abang-abang lang mga ka-fishing. Okay, sa ating pamamalakayan na to, so napakalapit lang to, nasa bayan to ng Pasay, nasa May Tulay. Diyan kami naghulog ng kitang. Medyo madaming isda po sa spot na yan. Ito marami, may malabanos pa. Kauli pa kami ng malabanos dito. Ang malabanos mga ka-fishing, kailangan talagang hiwain yan. Dapat maputol yung pinaka ano niya, yung pinaka backbone or yung kanyang ano talaga, yung buto niya sa gitna, kasi pag hindi mo yan sinugatan ng ganyan ay gwawala yan at delikado, baka makakagat. So ganyan ang ginagawa ko pag may malabanos, ay talagang titirahin natin ng itakyan kasi delikado, napakatalim ng ipin niya, parang 3 patong ang ipin ng malabanos. So dito po sa ating pangingitang, yan po, napakalapit lang yan. Dyan yan mismo sa bayan ng Basay, dyan sa May Tulay. May bridge dyan, yung dalawang tulay dyan na magkadikit. Dyan ang ginagawang parang tambayan ng mga mangrove snapper at yung mga malabanos. Madami yan dyan. Ito ang pangalawang subok yata namin ito na magkitang dyan sa ilalim ng tulay, at napakaganda po ng result. Talagang nakadali tayo. Hindi nga po namin na-videohan lahat kasi na lowbat, wala po tayong reserba na wala tayong reserbang battery, at kahit meron pang reserbang battery, hindi ka rin makapagpalit na dyan kasi pag sunod-sunod yung huli, pag sunod-sunod yung huhulihin mong mangrove na, pero ano po bang isda, napakahirap ng so pag nag lowbat, yun na lang, wala na. Marami-rami kaming nahuli dito, siguro mga nasa 10 kilo siguro. May mga malalaki kasi na mga gat o mangrove snapper.
Ayan, isang mangrove snapper. Hindi natin talaga na-videohan lahat, kaya lang kasi ano unang-una madilim. Hindi natin din minsan malaman kung naka-on ang camera o hindi, nasa noon natin yung camera Minsan hindi pala naka-on. Ito yung mga ilang nakuhanan natin ng mga videos. At sa mga taga-suporta po natin, pasensya na po kayo at again, matagal-tagal na rin nung last upload natin, mga 3 linggo na. Pinilit natin ngayon na makapag-edit at meron na tayong mga reserved na mga video meron, pero kasi medyo baka magsawa kayo, puro mangrove snapper lang yung last na nakahuli tayo ng isa sa Kitang din dito sa malapit lang sa aming barangay. Baka-upload din natin yan. Ito na ang aming huli nung umaga. Yan. Malalaki. Hindi ko nakakuhanan yung malalaki. Huli ng sumipad ang mga yan Medyo paggabi na talaga. Mga alas 12 na. Mga nasa 10 kilo yan. Ang kilo ng mangrove snapper dito sa amin nasa 250, 280 hanggang 300. Pag mga ganyang kalalaki, nabebenta yan ng 300, mga lagpas 2 kilo. Yung 1 kilo, mga 280 ganyan. Yung maliliit, pwede ibigay yan ng 200. Yung nakahuli pa tayo kami ng niyan, ng malaki ding grouper. Ayun. So yan ang aming jackpot. Ito na yata yung pinakamaliit namin, 3/4 kilo lang yan. Yan ang pinakamaliit na nahuli namin sa aming pangingitang. Okay, so hanggang dito na lamang po sa video na to mga ka-fishing. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana po ay magkita-kita tayo sa susunod na, hopefully sa susunod na linggo makapag-edit tayo. At mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone. Kita-kita tayo sa susunod na adventures dito lamang sa Samar Fishing Adventures. Maraming salamat po ulit. Bye-bye.